naging abogado ni Bangag. Mga kababayan, etong mga congressman, yan talaga ang nakikita nitong si Malotikia, isang political analyst, mga kababayan. Doon kasi, mga kababayan, sa hearing ng Committee on Justice doon sa Kongreso tungkol sa impeachment laban kay Bangag, parang naglo-lawyer, mga kababayan daw, etong mga kongresista sa halip na mag-preside, mga kababayan. Na umabot pa sa punto, si Laila Sabadilima ay nagtanggol pa sa ating presidente na ang sabi niya, hindi daw impeachable ang pagdodroga ang mga animal. Tapos si Abante, nagkukunwari sa kanyang drama, mga kababayan, na walk out ko na. Dahil talagang hindi na pwedeng ipa-impeach ang ating Pangulo. Si Luisto na pangiwi pa, mga kababayan. Nahalata masyado, mayroong kinakampihan. Si Irice, na gusto daw ma-impeach ang ating presidente, bumoto na wag ituloy at bumoto na ibasura ang impeachment. Diyos ko Lord, ano na ba ito? Kagaguhan na ba ito, mga kababayan? Tapos ito si Chihuahua, ang tawag sa ating presidente, mahal na Pangulo. Panoorin niyo po. Ngayon, kahapon po, talagang ginank na ng Kamara de Representantes po Basura! ang dalawang impeachment complaint po laban kay binasura PBBM. na, mga kababayan. Ikinugulat niyo ba ito? At Hindi. Kailangan pa ba ikagulat yan? Ang nandun, mga kababayan, sina Luistro, sina Abante, sina Chua, at the rest of the gang ng mga tuwad ko, mga kababayan. Ano po ang magiging may repercussion ba ito sa pagdinig naman po ng Kamara de Representantes sa impeachment complaint laban po kay VP Sara? Ito na. Ito, mga kababayan, tuwad kong part 2. Kung yung kay Bangag, mga kababayan, 2 araw lang tapos na. Ito kay kay VP Sara, ang kanyang deliberation dyan sa mga kababayan, sa Congress. Para yung tuwad kong part 2. Aabutin niya ng buwan-buwan, mga kababayan. Well, hindi ko kinagulat na natapos kaagad sa committee level at mabilis ang pag-usad doon sa Tapos issue agad. ng form and substance. So, may expect natin sa Lunes na dadalhin yan sa plenaryo para pagbotohan. Doon lamang sa substance, nagulat ako dahil walang discussion. Wala talaga. Sila pa ang nag-abogado, mga kababayan. Diyos ko, pati si Dilima, hindi naman impeachable ang pagiging addict. Grabe ni Saba, no? Evidence na naka-attach, lalo na dun sa impeachment number 2. Dun kasi sa impeachment number 1 ang Number 1, ano na yun, yung abogado ni Lisa Araneta, wala na yun. puros news clippings. Yes, correct. So talagang mahina yung 1, yung 2, makikita mo Ang lalo problema, na dun sa usapin bakit hindi nila tinanggap yung may substance, mga kababayan, kina Atty. Topacio? ng budget. Meron silang mga evidence na linakip pero hindi na pag-usapan. Ngayon, dun sa makukumpara natin ngayon dahil ang isusunod may transmittal na ang SecGen sa committee, sa speaker tapos sa committee nung dalawang impeachment cases kay Vice President Duterte. So makikita natin ganun bang kabilis, ganun bang ka-efficient, ganun bang walang masyadong diskusyon ang magagawa ng Committee on Justice. Balita ko, mag-a-attempt rin na kung merong 1/3 para mapadala sa Senado, pero nakikita naman natin na yung quorum, yung attendance sa House of Representatives, lalo na sa plenary, medyo kakaunti ang uma-attend. So, Pero wala na Doon pa lang sa Committee on Justice, mga kababayan, mayroon lang silang 40 plus na boboto na ipa-impeach si Sara. Lahat yun sila Ilan lang ba kailangan nila? 100 plus lang, mga kababayan. Dati ang pumirma, 260 daw overall. Kahit kalahati lang nun, mga kababayan, lusot pa rin ang impeachment ni Sara. At ang mas maganda dito, mga kababayan, pwede i-question na naman yan sa Supreme Court. Takbo na naman tayo sa Supreme Court, magagalit na naman sila. Sasabihin na naman, pakikialam.
tingnan natin kung anong mangyayari next week. Ma'am, ano po yung masasabi niyo po, reaction niyo po sa ilang complaint ng mga ilang mambabatas na parang nilo-lawyer daw ng Justice Committee? Si Mga Pangulo bangag, mahal na Pangulo, ang tawag ng mga kongresista, mga kababayan. Marcos during the procedure, The hearings. the hearing. Oo, nag-agree ako doon, Ricky, kasi 'di ba dapat ang procedure noon, kung dapat titingnan lang naman nila doon sa substance, may evidence ba? Tapos yung depensa noon, pagsasalitain mo yung lawyer o representative ni Presidente Marcos, pero hindi tayo umabot doon sa level na yon. Sayang kasi may mga issues doon na matagal na nagpa-percolate, at yung mga reasoning na nasabi, kunyari doon sa drug use, doon sa budget. Maganda sana yung yung kina Attorney Topacio, mga kababayan, dahil yung sa drug use, mayroon silang parang affidavit, mga kababayan, kay Kati Binag, and then kay Aimee. So hindi lang bintang, and then plus video, mga kababayan, malamang yung yung kay Dean Chase na video, baka sinali yun, mga kababayan. Testimony ni Mr. Tubig. At higit sa lahat, testimonya ni Zaldico. Siya ang first-hand information, star witness, mga kababayan, sa pangungurakot ni Bangag. Hindi naman Hindi tinanggap. Hindi nila tinanggap. Dahil nagbakasyon daw, andun daw sa ibang bansa. Ang hudas. Depensa na nadadapat doon sa mga issues na sinabi. So, hindi ako, nag-agree ako na parang lawyer ng accused, yung Komite. yung naglo-lawyer. tapos Lawyering. makikita mo parang very very swift. Parang limit ang debate. Nagdadrama nga, di ba, mga kababayan, walkout, kunwari, tapos, nakangiti, tapos, nag-i-smirk, mga kababayan, yung parang tawang demonyo ang, mga kasamahang mga Limit kongresista. ang ganyan. Tapos, Sheesh. division of the house parati ang nangyayari dahil nga hindi naman lumalamang yung ayes and nays, pero pagdating Ang nakakatawa, mga kababayan, itong si Erice. Kunwari, mga kababayan, na gustong ma-impeach si Marcos, tapos bumoto na ibasura. sa division of the house, What a hypocrite. What a talagang hypocrite. overwhelming. Dilaw na dilaw talagang mga galawan, no? Itong mga, mga dilaw, ugaling dilaw, mga kababayan, mga hipokrito. Yung majority. Oo. Pero Miss Malu, ito nga alam naman po natin, like you said nga, hindi mo ikinagulat. Ako rin, hindi ko ikinagulat kasi nga majority pa rin dyan sa Kamara de Representantes. Tuta. Pro-administration pa rin po yan eh. Pero pagdating po sa kaso ngayon ni VP Sara, Hindi na rin nakakagulat na i-impeach sila. wala pang tinakdang araw kung kailan po magdidinig po ang Committee on Justice tungkol nga sa mga inihain na reklamo sa kanya. Paano kaya uusad naman yung kay VP Sara? Because she's definitely minority. Yung mga Lutong alyansa Marcos niya, na wala naman sa yan. majority. How is this going to differ from the impeachment complaint Another against the lutuan. president? Will it also be as swift that they will decide to bring it right away up to sa Senado, or do you think there will be Parang ganyan na rin. a lot of discussion rin po sa Kamara? Sa tingin ko, Pat, magkakaroon ng attempt dun sa 1/3. Meron pa rin silang bilang, mga kababayan. Meron pa rin silang bilang dahil tingnan nyo naman ang mga kababayan, yung mga galawan ng mga buhaya ngayon, di ba? Tingnan nyo. Lahat na kinabang, mga kababayan, sa kababuyan ni Marcos. Lahat yan, mayroon yang utang na loob. Yung motion to refer it to the committee, sa tingin ko magkakaroon ng attempt sa plenaryo na i-refer na magkaroon ng 1/3. Ang problema mo lang doon yung quorum. At ang problema mo rin doon is yung Problema ba ang quorum? Wala natin kung problema ba ang quorum.
Yun yung problema na magkasunod. Mako-compare kung paano Ginawa. dinispose ang sa presidente at sa vice presidente. Ngayon, pag sinabi nilang, hindi, overwhelming itong kay vice presidente, kasi kailangan natin tingnan, may axe to grind ang House of Representatives. Kasi naudlot yung kanilang plano Una. last year. Oo. Naudlot. Tapos nag-intervene pa ang Korte Suprema, 'di ba? 2 beses. Yung huli, yung with finality, yung una talagang tiningnan yung proseso sa House of Representatives at to a certain degree iniba yung proseso. Ang problema mo diyan, hindi nila inamend yung rules to reflect the changes mentioned by the Supreme Court. So ako akala ko dito sa presidente, i-amend muna ang rules bago magsalita. Ito lang talaga ang masasabi natin, mga kababayan. Ito, kapag i-impeach siya naman ng mga kongresista, mga kababayan, si VP Sara, ililista talaga natin lahat. Aaraw-arawin natin ang pangangampanya, negative campaign, mga kababayan, dito sa mga buhayang mag-i-impeach kay VP Sara. Bubuo tayo ng mga leader, mga kababayan, sa bawat lalawigan na kung saan bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara at magne-negative campaign laban doon sa mga kongresistang iyon. At mayroon pa tayong oras para sa posible nating ipapambato na pantapat doon, mga kababayan, sa hudas na mga kongresistang bumoto na ipa-impeach si VP Inday. At i-discuss yung 2 impeachment kay Kaya Presidente natin yan. Marcos. Pero Kaya walang natin ganung yan. Ginawa. So apparently, they're operating on the rules of the 19th Congress and consistently, they do not accept the ruling of the Supreme Court. Oo. So kaya kung natatandaan nyo, ang Makabayan is also thinking of pag natapos yung plenary vote, ine-explore nila yung possibility na iangat sa Supreme Court. ulit. Ay, nako. On- Puro on propaganda. Propaganda lang yung makabuang black, mga kababayan. Wala yan talaga yung plano ipa-impeach si Marcos. Ang purpose lang nila is pasikat. Malaki yung utang na loob. Si Marcos ang nagbigay ng dextrose niyan eh. Nakadapa na yung mga makabuang black, mga kababayan. Binigyan ng vitamin si Marcos nung naupo si Marcos. Procedural rin kasi wala namang pag-iiba na nangyari dun sa rules. Maski na may na yung Supreme Court, no? Oo, di ba? Klarado, may 7 points doon na sinabi ang Supreme Court na para kailangan protektado ang rights nung ini-impeach. So, Impeach! makikita rin natin Nakakatawa yung mga buwisit na kababayan. Impeach! 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 Sara na! Oh, paulit-ulit, mga kababayan. Tapos ang mga bibig talaga mga ngiwi na. Oh, numingiwi na talaga, mga kababayan. Impeach! 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 Aralaw! Oh, paulit-ulit. Yun lang. Wala na silang ibang masabi, mga kababayan. Makasabi lang ng impeach, Sara. yan. Mga syunga! Oh, mga syunga. So, ang kagandahan noon, makikita ng taong bayan paano ang pagtrato sa presidente at sa vice-presidente. Makikita natin dyan ang kaibahan. Ay magbibigyan ng ganong kabilis. Wala. Oo, Sigurado. Dati nga, wala nga eh. Kaya nga na, mga kababayan, unconstitutional. Oh, at isa, malinaw doon, mga kababayan, na sa desisyon ng Korte Suprema na never been impeached, VP Sara. Oh, considered not impeached at all dahil void ab in issue. Walang nangyaring impeachment. Yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pagdedesisyon ng Committee on Justice o makikita mo na ang House of Representatives dahil natalo sila, gigil na gigil. Gigil na gigil sa'yo, Desisyon ng Korte Suprema, babalikan ang Vice Presidente. So baka maging maging mabilis rin, di ba? Na kumuha Simple. ng 1/3 plenary vote para po maakyat kaagad po sa Senado. Pero alam mo, Pat, nung kagabi nga may kausap akong mga ilang kongresista, parang ang sentiment nila ayaw na nila mangyari yung nangyari nung 19th na napuwersahan silang pumirma. So, Sana nga. parang yung Ulitin nyo yan. Talagang may oras pa tayo. Nung dati, mga kababayan, wala nang oras kasi noon dahil tapos na ang filing of candidacy eh. Wala rin pagpipilian, mga kababayan. Oh,
Tapos ngayon, mayroon pa tayong panahon para mag-nominate ng ating bagong mga kandidato. Third na option, mahirap. Ah, really? Oo, kasi anong Mahirap. enticement na ibibigay ng Sana nga mahirap, pero ewan na natin dahil Congress pa. Lahat bumangag liderato dyan. ng mababang kapulungan Oo. para magboto sila. Boto sila. Para umakyat. Kasi ito mangyayari kung magwa 1/3 sila, very transparent yan. Hindi katulad ng 19 Congress Oo. na kinulong sila sa isang room, Oo, inalis yung pinapirma. cellphone, pumirma sila kahit hindi nila nakikita yung mga charges Sana nga mahiya mga kababayan. kay Vice President. So, iba yung terrain na ginagalawan natin. At papalapit ng papalapit siya ang 2028 2028. election. Oo, di ba? So public opinion, alam naman natin ang impeachment is really before the court of public opinion. Oo. Mahirap na Maging diinan pogi? nila Oo. at paspasan nila na makuha yung 1/3 dahil unang-una, syempre tinitingnan rin ng mga legislators yung ano ba yung survey, ano ba ang trust rating, ano ba ang approval rating. May ibang survey firms na nag-measure na ng if elections were held today, who would you vote for? So itong mga Sara na. Sara all na mga kababayan. syempre naiisip na nila naku paano ako gagalaw, Correct, no? oo. So yun yung mga tinitingnan nila at saka pagdating mo naman sa ground, paano mo i-explain sa On the taong ground. bayan na in Congress pumirma ka sa mabilisang impeachment pagkatapos itong 20th Congress, ganun din ang behavior mo. So maraming mga bagay na pupunta sa pagdedesisyon ng kinatawan diyan sa usapin kay Vice President. Okay. Ma'am, just in case po, halimbawa, nakikita natin nga na uusad dito sa Senado, meron po ba kayo nababalitaan na merong mga swing votes dyan? Dahil alam naman natin, medyo hati na, almost near yung numbers po na minority and majority, kaya nga nagkakaroon po Sana ng mga nga. coup- Babalingbing rumors sana of mga coup kababayan. attempts, ano? Sino po yung nakikita Favorable sa atin kung mayroong babalingbing kay Sara. Pero, barkado na yan sila. natin mga swing votes na pwede pong pumanig naman kay VP Sara? Aside from the Well, minority. Barkado na kayo sa amin. Maganda yung tanong mo in relation to the Senate President, no? Nagkaroon ng attempt na hindi ko rin maintindihan kung ano dahil parang katuwaan lang daw. Grabe talaga itong mga bangag mga kababayan kung maglaro, no? Itong mga parang tripping ng mga addict mga kababayan. Yan, no? Nahawa na itong mga bangag din sa Senado. Hindi naman ako naniniwala na ang pagiging Senate President ay katuwaan. Pero, dun sa tanong mo, may 9 minority. Wala na. Kung may 9 minority, wala na sila. 3 doon ang kasama dun sa Sa majority pa. Hindi pa lahat boboto dahil andun ang mga bilyar. Lacson report na gustong kasuhan. Yung 3 yun ay nasa minority. Yan yung si Escudero, si Villanueva, at saka si Estrada. No? So kung i-menos mo yun, bababa ang minority sa 6. Tapos ang majority mo, meron silang 15. Correct. Pero pag titingnan mo, yung nag-withdraw dun sa report ng Lacson na kaya umuga ng kaunti ang hold ni Tito Sen ay si Mig Subiri, Win Gatchalian at saka si JB. Oo. So Yan si JB Sebastian. JBRC to, kaduda-duda din. Ay nako itong mga butterfly na ito, political butterfly talaga. makikita mo may mga nagsiswing, no? At yung hindi ko alam kung paano magpa-perform si Senator Legarda dahil sa Lunes natin makaklaro ano ba talagang desisyon. Ano ba talaga? Kasi hindi daw naman term sharing pero reserva nila si Legarda sa Papalitan lang din eventually daw mga kababayan si Soto. So totoong mayroong mapapalitan talaga si Soto pero ang tanong kailan? Malapit ng end ng 20th Congress. Tagal pa. So maraming laro na nangyayari
doon. Si Bato na consistently absent, biglang nag-appear at pumirma doon diyan sa palitan ng liderato. Tatandaan natin Consistently na ang presiding absent. officer sa impeachment sa Senado, sa Vice President, ay ang Senate President. Yes. So, ang mga yung galawan na yan ay napaka-importante kasi kailangan nyo ring tandaan na ang Vice President is ang Senate President ay nasa line of succession. Yes. Number three, Diba? no? So, number 3, tama yun, Pat. So, pag naalis ang Vice Presidente dahil sa impeachment, ang aangat. Automatic siya. Tapos, di ba sinabi nila Soto. na NBC, Ambisyoso ka, Soto. tinitira namin malapit. Yung ba yung senaryong linalaro nila? Na kung ma-impeach si Vice President, paangat si Impeach. Sabi pa ng mga niwi makababayan, impeach Sara Tito na. Sen at Senate President si The Lord. Loren. So, Niwi. maraming individuals na titingnan na yung tatlong nandun sa report, yung tatlong nag-withdraw dun sa Lacson report, yung minority na kung titingnan nyo nung nag-convene na after recess ng 1 oras, wala doon ang minority. Wala nga. Tapos nakatawa ang mga hudas, mga kababayan na mga bagoong, nakatawa lang. So itong mga ito, lalo na dun sa mga parati nag-o-observe sa Senado, these are the votes Yes. Oo. that you will have to reckon with pagdating sa impeachment ng VP. Pero Miss Malu, I was telling nga Ricky yesterday sa inquiry yata yung front page yung picture ng lunch nila sa lounge, no? Power Syempre, very obvious wala yung mga Villar na magkapatid na alam Wala. naman natin part of the majority. Si Pia Cayetano wala din doon. Si Alan. Yung mga ganun po, si Lito Lapid. Naman natin Si Lito Lapid na tahimik lang, mga kababayan, tapos siya pala daw ang nag-leak. Chismos ang Lito Lapid, nag-leak daw ng report ng Blue Ribbon. talaga, hindi naman talaga yung masyado nagpapakita. Pero yung power struggle sa Senado, medyo depende nga, yung mga nag-flip-flopping, hindi natin alam. Flip-flop? Pero yung Amar! mention a while ago sa Kamara, unlike last year, the other year, kinulong sila, at sila pumirma, kaya nakakuha ng more Kinulong, yan, mga kababayan, Di ba illegal yan? Illegal yan, ginawa nilang kinulong, mga kababayan. 2/3 di ba? Pero unfortunately, hindi nga inaksyonan ni Senate President Cheese Escudero then. Now, do you think that what do you call Nakapuntos this? din doon nakapuntos din doon si Kilay, mga kababayan. Good job, Kilay. Speaker Boji D doesn't have the gravitas. Gravitas? Full of 1/3 so that pwedeng iakyat na kaagad sa Senado yung impeachment complaint laban po kay VP Sara. Kasi VP yung gravitas Sara. ni Speaker Martin, unquestionable at the time. How about now, Boji D po, as Speaker of the House? I do believe that Speaker D has that gravitas. It's just that he is cognizant of the impact of that decision to the D dynasty. Diba? Pag medyo diniinan mo, paano yung mga Sige, diinan hatang nyo! sa 2028. Pangalawa, alam mo, Pat, striking na umapir si former Speaker Martin last, I think, Wednesday. Napakita. Parang pa, mga kababayan. Parang rockstar. Pinagtaguluhan ang buhaya. And The Lord. he was surrounded by all his colleagues. Pinagtaguluhan. I Parang don't know artista. Ay, nakong kurakot ng Pilipinas. Tingnan nyo, mga kababayan, Ang mga kurakot, ang mga kababayan, bida ngayon. those movements are signaling on the impeachment of the Vice President. Kasi bigla siyang dumating, pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan ang baboy. Buhaya. He is well-loved because he Diyos really ko, Lord. provided well for the members of the 19th Congress. Pinataba. Pagdating mo sa Senado, nagkaroon ng girian sa leadership.
parang it's Pinataba. it's an act leading to the impeachment. So Ang sabi ni Tatay Digong, binusog ng binusog. you will see that there are certain movements going on, and even probably over the weekend, on how the House will do on the impeachment of the Vice President, and how the Senate will be able to handle the impeachment of the Vice President. Kasi kung titingnan mo naman sa mga surveys, na ang mga tao ang hinihingi ng kasagutan at pananagutan ay yung sa flood control. Pero lumabas na yun sa presidente, at na apparently walang substance yung dalawang impeachment complaints. Ito naman po, ma'am, I'm very curious lang kasi nga may balita din po dati na kaya nagkaroon ng kaya nagkaroon ng simula ng diskusyon umano sa isang kudeta sa Senado dahil nililigawan na nga po daw na minorya si Senator Loren Legarda na lumipas sa kanila or inalok sa kanya yung Senate presidency. Ano po bang meron si Senator Loren Legarda na talagang kahit si Tito Sen, Senator Soto is willing to share the term with her? At Wala swing vote Pwedeng magkabilaan yan. bakit po siya at napanalo pa rin po nila na sa mayorya pa rin papanig itong si Senator Legarda? Si Senator Legarda kasi is a veteran legislator. That's one. And among the female, siya yung may ascendancy because of the number of years that she has been a senator. So ang tingin ko, napakahalaga na magkaroon ang Senado sa kasaysayan nila ng first female Senate President. Apart from that, member siya nung tinatawag na Macho Black. Macho Black! Black, yan si Tito Sen, si Senator Ay, nako. Macho-macho pa, mga kababayan, mga macho pa. Ay, Lacson, Alaksuan! Ay, macho pa ay talaga. si Gringo Honasan before. Ay, nako. Dati. Siya Ito, at mga saka trapo. yung latest recruit nila dahil sa 2025 election, si Sino? Lapid. Ay, Diyos ko, Lord. So kung kukuha ka dun sa Macho Black para sa minority, ang tama mong makuha si Senator Loren kasi si Senator Ping naman will always side with Tito Sen. Oo. So tapos si Senator Lapid naman, alam mo naman yun, pang-add sa majority. Kaya nga lokohan, Diyos ko, Lord. bakit hindi na lang si Lapid? Di ba? Yung lokohan Para neutral. Yes, ma'am, I'm asking because kung nililigawan po nila, alam naman po natin yung kakayanan ni Senator Legarda. Pero yan si Lito Lapid, mga kababayan, pinagtatawanan nyo na lang yan. Ngayon. Pero ang dami na yan nakuha na pera, mga kababayan, sa bayan. Billions and billions of projects. Wala ni isang word, mga kababayan, pero billions and billions of projects ka ang na-funnel yan sa kanya. Ewan natin kung saan napunta ng mga proyekto, mga kababayan. At kung totoo ang usap-usapan na mayroong SOP, paldong-paldo. Kahit pa walang ni isang salita, mga kababayan. And syempre sa mga kababaihan po, napakaganda ng optics din po niya, no? To be the first female Senate President. Hindi i-push ninyo. Is there possible- Wag lang si Ontiveros sa po ba, nakikita po ba ng Na. minority is pwede pong, kumbaga, maging patas ni Senator Legarda or possible po ba na maging swing vote din po ba siya? Swing, Kaya swing, po yung the niligawan din. Bukod po shadow. sa pagiging miyembro na naman. Yan nga sinasabi natin swing. Optics. Yung calibration kasi ng pagpili, hindi ko rin alam, Ricky, kung ang minority Ricky siya? pa nanligaw sa kanya o si Senator Legarda ang Lumapit. kumausap. Oo. Uy, gayahin mo ang anak mo, Legarda. Huwag ka nang bumangag, please. Huwag ka nang bumangag. Pero baka binribe, mga hindi nang binribe, binlockmail. Lahat gagawin ng ina ay kesa para sa kanyang anak. Baka mayroong pang gigipit sa kanyang anak na si Leandro. Kasi wala namang, sa tingin ko, pag kinuha ng minority yan, maraming from the majority ang sasama. Pero kung siya ang lumapit, ang kailangan mo na lamang naman 5 dun sa para maging majority yung 9. Oo.
'Diba? 14. So, katulad ng sinabi nyo, nandyan ang magkapatid na Villar, nandyan si Pia Cayetano, na-float pa rin Pia Cayetano. with the President Pro Tem. Oh. Bago ang Pilipinas din yan. Nakiling niya nga kay Marcos dati, no? So, magandang combination yung Dalawang Legarda babae. Cayetano. Oo. Pero Kaya okay nga, na rin kaysa kay Tuta. Talagang kating-kating na tayo mga kababayan, mawala yan si Tuta, mga kababayan, dahil nakakahiya sa bansa. tingnan natin, magbabago ba talaga yung institusyon. Pero dun sa nangyari na parang, nagkatuwaan lamang, mahirap naman Nagkatuwaan. Kasi bihira sa politika ng Pilipinas. Nabubudol na ang naman. babae ay mapagbibigyan ng ganong importanteng posisyon at maglilid Macho ng pa rin tayo. di ba? Maglilid ng Senado. So, yun yung problema doon. Pero si Senator Legarda is a person worth being Senate President. It's just that the circumstances that kind of led to it is not so good kasi parang pinapakita na hindi, ang babae mahina yan, Parang kailangan tinrivialize kami. pa, no? Trinivialize. Oo, di ba? Yeah. Oo. Pero Miss Malu, meron rin mga usap-usapan na kaya daw kinukonsidera rin po si Senator Loren Legarda. Parang this is yung kaso naman ng anak niya, ni Congressman Leandro. Now, we know, he's out of the country. Parang 60 days ang kanyang leave, no? Ano yan? Pinalabas daw siya ng administrasyon, mga kababayan. Bakit naman siya tumalima? Because he has said na he's being silenced kasi nga ayaw nga yung dahil sa Life na ba ang Pinantaan na ba ang buhay mo, Leandro? hawak niya na Cabral files at ginagamit yung mami niya, kinausap daw yung Mami! mami niya na paalisin siya para tumahimik siya. So isa Mami! this also a concession so that po hindi rin po ilabas ni Kong Leviste ang Cabral files. Yung pagbibigay Yes. ng daan. Tama yan, Pat, no? It's a concession to her to keep the son quiet. Yeah. To control the son. 'Di ba? Pero nakita naman natin yung anak talagang maglalabas siya ng gusto niya dahil nga anti-corruption ang kanyang advocacy. So, hindi ko alam kung sino nag-pull or nag-push yung bangsan o Pull or push? pwede rin naman yung kaya siya linigawan dahil sa expose ni Congressman Legarda. Oo. 'Di ba? Congressman Congressman Leviste. Leviste. Oo. So technically, kung titingnan mo, mas pag ikaw ay manliligaw ng magiging Senate President, mas to the advantage ng minority kung nandun si Senator dahil kay Congressman Legarda, Leviste. Ngayon, kung ikaw naman ang liniligawan ng admin, dito ka na lang, magstay ka na lang, magiging Senate President ka rin, na ang tingin ko by the third regular session, kung magpo-push ang impeachment ni Vice President, yung timeline is really like that. So kung sa admin ka, medyo we will lighten the load on your son. Yeah. Nakita naman natin yung attack sa kumpanya niya, yung attack sa pag-release niya, at to a certain degree, kasama dun si Senator Loren dun sa issue ng mother franchise Yes. ng solar. So, masalimuot Yan no, mga kababayan, Posibleng, di ba, imposible naman batang-bata si, mga kababayan, si Leviste, tapos nagkaroon siya ng bilyon-bilyon na pera. Pakagaling sa nanay, mga kababayan. Pinamana na, na-transfer na. So, basically, kapag madidisgrasya ang negosyo ni Leandro Leviste, investment din yun Loren. yung galawan ng mag-ina. Oo, it's a web. Oo, ang daming galawan na gaganap. Oo. Ito po, dahil napag-uusapan na rin natin yung mga, kumbaga nga, yung mga justice fighters na sinasabi dyan sa ating mga nakababatang mga kongresista. Ano pong masasabi nyo naman dito sa Anong pag-extend matatabi? naman ng suspension kay Congressman Kiko Braganza? Sorry, kailangan ko lang po take two na siya kasi sabi nga niya parang noong una, di ba, fight siya. Wala daw siyang pinagsisisihan. Ayun ang sinasabi niya, wala siyang pinagsisisihan sa lahat ng kanyang ginawa. Ayan, pero he will take this time to take care of his cat. Sorry, Barzaga. Ayan, si Congressman Barzaga. Si Meow Meow. Opo, si Meow Meow.
Alam mo, Meow, Ricky, meow, meow, ang meow. akin, masyado naman nilang diniin yung bata. Yung dapat nga yun, kung lang reprimand. No? I-reprimand mo dahil yung posting mo sa Social internet media. mo. Oh. Oo. Di ba? Alam mo, ang bata, he's 27 years old. Yes, he came from a political family, but essentially, if you look at him, he speaks the Gen Z language. He connects with them. Correct. Yan ang future ng mga mga kababayan. Mabuti naman ang mga future na politician kung ganito, kagaya ni Naliviste at ni Leandro. Pero yung anak ni Recto, ganyan, Gen Z din mga kababayan pero grabe, katulad din na Sandro Marcos, mga Gen Z na, ay Diyos ko Lord, sabi nila nabubulok na daw. Maagang nabulok. I mean, I've been in political management for two decades now. This is the first time I heard Ilang that taon ka na? somebody campaigned just using meow meow. Meow, meow, So when I meow, had the meow. chance to talk to him, sabi ko, excuse me ho, bakit ho ang kampanya niyo meow meow? Kaya lang daw niya ginawa yung meow meow kasi dun sa noise, how do I rise? How would voters know me? Kaya pag kun mo, oo nga, make sense, no? Pag nagganong ka, kaya nga sabi ko, ilang kaya ang gagaya sa kanya sa susunod na eleksyon? Oh, mamaya mga kababayan naman, aw, 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 aw na rin. Kasi kung, so yun, tapos, Baka si Sandro, ano na mga kababayan, snake style na si Sandro. As, ang ganyan-ganyan na si Sandro mga kababayan. very articulate, Oo. he knows, deep thinker, yun nga lang, misinterpreted kasi katulad yung pinapakita nyo. Gen Z Sabi ko nga. sa kanya, ba't taas ka ng taas ng kamay? Ba't ka ganun lang ganun, meow meow? Yun daw ang Meow, brand meow. niya. So, Meow, meow. pero yung akin, yung suspension, another 60 days, that is too much. Kasi what you're trying to correct is the behavior. Wala na talagang mga kababayan. Baliktad na. Kung sino pa yung lumalaban sa corruption, ito pa ang naaalis. Sa posting, di ba? Ang mga kurakot, You're trying to retain. correct that. Further suspension wouldn't correct that. Oo. Kasi sa matatandang legislators, hindi nila gusto yon. Siyempre, proper decorum, Ay, Diyos ko Lord. Tapos nagbabayad mga kababayan ng pang Viva Max. deportment, di ba? Legislate, Nagnakaw. seryoso ka. But you have to dun sa mga veterano, kailangan ho yung tandaan, yung demographics natin nagpapalit. Correct. At to a certain degree, maraming bata ngayon, pero ito lamang yung talagang nabubukod tangi kasi he says his mind. Oo, di ba? Pero parang how low na we have come, no? Na monosyllabic na ang ating campaign. Meow, meow. Yes, diba? Ganun kababa na Pero pag kaya nga sabi ko, ba't Ay, gurang ka kasi. Hindi ka makarelate. Gen Z nga. pinapatulan nyo? Style nga niya. Ano yung 60 days? Yeah. Natuto na. Kasi doon sa 60 days, Wala namang na 60 days siya sa meow meow. walang sweldo, Tulad. wala yatang benefit. Another 60, so 120 days. Yeah. So, another 60 days because of what? Dahil hindi dumating sa hearing? Ma'am, ito ba maaapektuhan po ba yung kanyang duties and responsibilities as a congressman in his district sa kanyang 60-day suspension? Hindi naman. Dahil he can go around, ang problema lang doon, wala siyang sweldo. Sweldo lang. Diba? Okay. Kaya nga ang challenge at saka ang kailangan sigurong tingnan ng mga veteran legislators, may mandato yung bata. Bakit mo, dahil sa posting, isa-set aside mo yung mandato, I think he got Grabe talagang pang 215, 230,000 votes. Oo, kasi political dynasty talaga. Pero Miss Malu, ako more than the impeachment, no, kasi sabi nga natin this is just an exercise, a political exercise. And what's more bothersome for me is that yung mga gusto i-push ng ating pangulo, yung mga legislative agenda, like itong anti-political dynasty bill, yung reformation po ng party list system, parang po nasasantabi kasi nga everybody's focused now dito sa impeachment. Paano uusan? Yeah. Kasi nga yung di ba, yung parang yung mga Pilipino hindi pa rin tayo natututo yung mga binoboto po natin, mga walang kakwenta-kwenta. Lito Lapid, Tulfo,
Ontiveros, ay, hindi natin binoto si Ontiveros. Yan sila natin wala pinatulpo, hindi na natin binoto. Pero, yung pagkapanalo nila Ontiveros, nila, mga kababayan, nila Lacson, questionable. Mga magnanakaw. We don't believe na, mga kababayan, talagang nanalo yung mga ungas na yan. Most of them, not all of them. But how will that now affect this impeachment trial na ako, I have a really strong feeling it's going to prosper Oo nga, kami din. It's going to take up a lot of the time of all of our legislators. But how about now these other more pressing bills that we want to push for reform, for the good of the Philippines na talaga? Oo, tama ka, no? Siyempre, ang atensyon nababaling dun sa impeachment. Correct. Napakahalaga na yung anti-dynasty kasi since 8 Congress pa yan. Dahil mandato ng Constitution, as provided by law. Wala naman tayo nun. As pag provided nakita by natin law. yung version ng anti-dynasty, talagang mutilated yung Yes. konsepto. Oo. Ako simple lang dyan hanggang 4th degree of consanguinity. Wala nang vertical, horizontal. Basta meron kang relative hanggang 4th degree of consanguinity, hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi meron pa silang kung nasa executive, kung nasa legislative. Appointment. Pati appointed. Diba? Oo. So nakita naman natin yung intersection ng executive at legislative sa flood control. Oo. Kaya mas marami sa isang lugar dahil dynastic, di ba? Ngayon, dun sa political party, simple lang yan. Ako, hindi ako sang-ayon na yung dynasty, mga kababayan. Dahil dinadaan sa botohan Tapos, alam natin, mga kababayan, isa sa purpose nila dahil gusto nilang malumpo ang mga Duterte. Dahil itong mga Duterte is a good dynasty, mga kababayan. Gusto nilang pamimiliin ang mga kababayan, ang mga Duterte, ang pagka-presidente o ang Davao City. Kasi kung tatakbo si Sara, mga kababayan, tapos bawal na, bibitawan ng mga Duterte ang Davao City. Yan ang problema. Bumoto ang Pilipino sa party, hindi sa personality. Correct. Then you change everything. Katulad sa Malaysia, ang party kadilan, ang symbol ay pen. Yung isang partido, ang symbol ay mansanas. Sanas. Bumoto ka doon sa assigned symbol para sa party. Then you force the political party development. Kasi kung hindi mo gagawin behavioral yung change, walang mangyayari. Ganyan pa rin tayo. Very personalistic. Di ba? At kung sinong gwapo, kung sinong magaling sumayaw, kung sinong Ay, Diyos ko, nagpapatawa, budot. kung sinong At namimigay ng nagpapaiyak. pera. Namimigay ng maraming pera. Ay, imaginein mo kung isang partido nagbibigay Si Pacquiao, namigay ng pera. Wala. ng pera, di lahat ng tao ayaw ng Kaya nga 70%, no, Miss Malu, of the Yeah. party list, mga contractors. Grabe. This is Grabe. Yan, kailangan rin patyan ng reform. Correct, Yung party oo. list. Yung party list talagang dapat alisin na lang yan na tuluyan. Information campaign talaga. Yes, yes. So, Ang Panday party list, Diyos ko Lord. yung behavioral change Kapuso party list. Ay nako, anong mga kabulukan. ang kailangan at yun kaya namang i-legislate. Pag sinabi mo hanggang 4th degree of consanguinity, bawal. Magbotohan tayo through symbols ng partido. Di lahat ng registered political party, mapipilitan sila mag-recruit ng mga candidate nila, mapipilitan silang indoctrinate, mapipilitan ang pagtayo sa stage tungkol sa political party. Then you change the terrain. Okay, ma'am, pero 'di ba ito, nakita po natin 20 out of 24 senators po nasa political dynasty. Dynasty. 238 out of 350 Wala. Hindi lulusot. In short. congressman in the lower house belong to a political dynasty also. So, how realistic po na kahit na ang dami na po laging, sabi nga, ang tagal-tagal na nitong bill Congress na to, pa pala, no? How realistic are we na this time Papasa. around is mas seseryosohin po kung imagine the data. Kasabay pa ng impeachment trial. How realistic is that? We are not, no, when you say how realistic, no, we're not, it's wishful thinking. Wishful thinking. Yeah. But if you are able to put together a constituent group behind the issue, natuwa ako dun sa hearing sa Senado, may mga bagong
muka Oh. na nagsasalita. So, ang sense ko, posible, pero mahirap. Mahirap. Sige, Miss Malu, Wishful babalik thinking kayo na tayo. ulit kasi Babalik kayo. Oh. Sige, Malo. Salamat, Malo, sa iyong mga inputs. Oh, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.